Salamat kids sa tulong sa Diyos. Are you ready to hear the word of God? Amen. Okay, subungan aga ang atong mensahe na title of this message is Acceleration in Our Mission. Acceleration in Our Mission. Ano man ang word accelerate, to give speed. Amen? To give speed. If you look sa verse number 15, sa Acts chapter 17, kung akong basahon, inyo pagtanawon nila. And they conducted brought unto him at Athens, and receiving a commandment unto Silas and Timotheus to come to him with all speed, they departed. So, acceleration in our mission. Ang atong Acts chapter 17, verse number 15. Ang verse ang atong nga message is Acts chapter 17, 1 to 15. Sa sininga chapter, as I give an introduction, in this chapter, Paul covers about 483 kilometers beginning in Thessalonica, stopping at Berea and ending in Athens. So, amo kalayo ang iyang again travel. We have 483 kilometers. His movements are brought by a troublesome group of Jews and Jews of the gospel to chase him from city to city. That's why si Apostol Pablo nagasaylo-saylo sa lugar ay may mga nag-persecute siya na ginatawag Jewish people na envious or nakahisa sa pag-preach ng Word of God, nag-chase siya from city to city. But however, their oppositions did not stop Paul preaching the gospel, but rather pressed him to accelerate in his mission. So, nakita natin, antes siya po sa Pablo magbuntak, among pagitulod siya to do more. Magdasig pagit sa paghimo sa iyang misyon. Ano ang iyang misyon? Last time I have said na ang isang misyon sa simbahan is to preach the gospel. Amen. Na makaangkon ang tao sa kaluwasan, mag-share na si Jesus Christ na patay, hinlubog at nabalhaw. This is the second missionary journey. Amo ni sa second missionary journey ni Apostle Paul together with Silas and Timothy. Kung tanawan natin ang first missionary journey, ako po si Barnabas at si John Mark. Kung kabalo ang musang kabuhay ni Apostle Paul. And Acts chapter 17 demonstrates, nagpakayag sa atin how they did the ministry without wasting time. Kung paano nila ginaubra ang ministry na wala na nag-uyang sa tinion by doing the best way to accelerate and their mission. They do the best way to accelerate in their missions. We can accelerate in our mission like them. Ano ang challenge sa mga aga? We can accelerate our mission like them. Our mission is to reach people, to give the gospel, to preach the word of God, and to compel them to come to the Lord Jesus Christ. Amen. Ang mamangkot paano? How? Ang mayara ko tatlo steps ihatag sa inyo, itudlo sa inyo, 3 steps to accelerate in our missions. Ang basihan, there is Acts chapter 17. Let's look at verse number 1. Ano ba sa Bible dire? Now, when they have passed through Amphipolis and Apollonia, they came to Thessalonica. Nagabot sila sa lugar nga ginatawag Thessalonica, where was a synagogue of the Jews. What is synagogue? Amo ni sa ang lugar nga kung sa diin ginabasa ang pulong sa Ginoo. Ang law, ang Torah ay diri ang lugar kung sa diin nagapray ang mga Jewish people. Just like Pharisees and the priest, there is ang nasa lugar nga ginatawag synagogue. There was a synagogue of the Jews. Sa katamo-tamo sa natuan nga lugar sa Thessalonica, dito sila nagadto sa synagogue. Nga amanaw,
Paano kita mag-accelerate pariya sa ila? Una, they practice consistent manner. Sa verse number 2, and Paul as his manner, manner, yang kinaangban, ang yang custombre, ang yang pamaagi, was went in unto them. So, una, paano ko ma-practice? Magabaka niya consistent, ganit, sinisipin, magabaka consistent, why ni untat, magabaka niya consistent, ganit nga manner, ganit, amo na niya ang imo nga kinaangban, na pamaagi. Ang manner nagarampal sa aton nga conversation or aton ginakupra, especially sa matagal na adlaw nga tanan. Or ang custombre sa aton nga buhay custombre. Ano kita naton? Una-una para ma-accelerate ang ginatawag mission pareha sa ila, they find places. Verse number 1, they came to Thessalonica. Sa verse number 10, ano ang basa Bible? Sa verse number 10, if you would, and the brethren eventually send away Paul and Silas by night unto Berea. So nakita nyo? Nasa Berea siya, who coming Peter went into the synagogue of the Jews. They find places. You cannot accelerate sa imo nga misyon, sa imo sa winning, sa pag-witness mo kung wala ka lugar nga kapilian. Kung wala ka lugar nga ginakatuan. Kung permi ka sa inyo balay, paano ka mag-accelerate? O sa eskulaan, katanga-tanga, kamalang to, why ka man may ginaopera, diin imo nga place. Kapag sa diin nag-share ka sa word of God, hindi man baka nga kung sa mga kung sa kwarto, classroom, ay basta kang balan nila, may mga lugar ginataya. Amen? Amen? They find places. Kasi siyempre sa Lambunaw, nailain natin nga place nga ginakatuan. May ilaya, may napagin, may pako, may ilawod, at may plaza. Muna. Kung di ka sa plaza, ito mo yung bugin, pinapangita, mo na mga lugar. Kung sa diin, makashare kita sa Word of God. Hindi religion, tulong sa Diyos. They find places. Ayun nakita natin diyon si Apostle Paul sa verse number 15, nagatpo sa lugar nga Athens. Mas hindi, si Apostle Paul yung nagatpo, kapangita siya sa lugar nga ma-share niya ang Word of God para ma-accelerate ang iyang missions. Amen? Damo kita ang mga Kristohano, hindi nakatuan ng lugar, and even sa ato ng mga relatives, pero we don't share the Word of God. Naman ang guiltiness, guilty ng damo mga Kristohanon. Kundi sila ganyan mamangkot, ganyan yung simbang sa district, ganyan hindi pa yung sila yan ng kabalo. Isa may mga mula nga Kristohanon. But, kinanglan amo ng consistency bilang isa ka Kristohanon, find a place. Find places. Kung may desire ka na mag-work, mag-pioneering work, pray for a place. Find a place. Amen? Just like the Apostle Paul, they find places. And then, sa verse number 2, kung makita ninyo, mga sa Ginoo, and Paul, as his manner was, went in unto, ano word? Unto them. They find out people. Not only places, pero tao. Ano nga tao? Ang tao nga kinanglan sa pulong sa Diyos. May isay na sa imong relative na kinanglan sa pulong sa Diyos. May isay na sa imong loved one. May isay na sa imong classmate. May isay na sa imong friend na kinanglan sa inatawag Word of God. Para mag-accelerate ka, kinanglan mangita ka tao. Kung nakuya ka sa tao, hindi ka mamungan. Amen. Kung nakuya kita sa ginatawag ng mga tao, wala ka nag-share sa Word of God, hindi pa ni malain mag-share sa Word of God, malain niya. Malain mag-share sa Word of God, malain doon mag-marites mag-dismiss, malain para, mag-backbite, mag-ambas sa mga paglibak sa ibang mga friend nga, di ka paunong-uno, mga friend, pero hindi mo ka mga friend. Mas malain na, mas namigid dyan, na pangita ka, find out ko sa mga people na kinanglan sa Word of God. Kapabalaan mo, kung inangatawag kinanglan sa Word of God, kung una best, hindi sa kabalo kung paano sa magpalangit. Hindi sa kabalo sa talan sa kalawasan. Mambasa na, kasi ba na mapatubuot mo po Nabasa ang Bible, wala saan matagong, wala kung saan. Isa ka talaga pumitaw sa inawan, kalayo. You need to find out
people like the Apostle Paul and went in unto them. This is the practice consistent manner. Amen. Is amo nila mabayan na Paul nag-focus na sa atin ng mga scripture, sa bato na lang po ang sa bato na po yan, you are a Saturday Christian. Ang Christian life everyday na. Ang Christian life everyday. Ang Christian life hindi na perfect, pero it must be everyday. And like the Apostle Paul, they find out people. Ay katatlo kung nakita ninyo, ano ang mga manners o ano ang costumbre ang gina-practice ni Apostle Paul sa mga pagdanan niya. Sa verse number 2 sa libro sa Diakon, went in unto them and 3 Sabbath days. Anong ginagawa? Reasoning with them out of the scriptures. Ano scriptures? Word of God. May conversation. Ang mga reasoning. Nag-istoryahan na may conversation. Pero kaya nagkakali na conversation. Them out of the scriptures. Ano po sila yun? They came 3 Sabbath days. Sa verse number 11, palawan niyo pag mga katuanon. And they were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word, with all readiness of mind. Amo na yung mga tao, ready magpaton sa pulong sa Diyos. Kita nga mga katuanon, tugay mag-grow kay hindi pa magpaton sa pulong sa Diyos. Klaro na gid, may arak kasi direksyon ngayon. Readiness of mind and search the scriptures. Anong word? Daily. Whether those days were so. O sa verse number 12, therefore many of them believed, and also of honorable women, which were Greeks, and of men not a few. So nakita na ito, gusto ka nun, not only the 5 places, they found out people, but they follow up prospects. They follow up prospects. Why na sila nag-preach sa 3 Sabbath days? Nag-ano sila? Consistent. Amen? Amen. Ang problema sa Christian life kung sa sumuling follow up, ang mga pinakatusong na problema. Mga baka na follow up, gano'n ang niyo, kung ikaw, nga Kristo, nga bago pa lang, kasi ba, nabati anong tulong sa Ginoo, ang nabati anong word of God, normal, gano'n yung mamakupon ka. Hindi ka ang pinangagat mo ko kayo mo isang domingo simba mo yung simba naman ginapalo up para masigurado kung ikaw anak sa Diyos. Kung ikaw nagbatong gid Kristo nga imong personal nga manununwas ay ginakapag hindi reliyon kundi tulong sa Diyos. Nagapulong sa Diyos amo ni magatudlok sa aton sa imong sa kayawag kaluwasan. That's why hindi ka matak-an man kung ikaw nagapalo up. Ay sila nagapalo up na sa una. Ano ka ka-powerful sa Apostle Paul lang? Ibang ganyan sa akong guro, nakakapagpasa sa Bible. Ibang sa tuloy pagkitapos pa sa Bible. Di sila gani. Nga adlaw na day and night na, nagapalo up pa. Ikaw pa, ako pa. Amen. 3 Sabbath days mo in daily. Kita niyo sa verse number 11. And search the scriptures daily whether those things were so. Ay napag siya sa word of God na daily. Ato niya sa third day lang. Isang pagbasa sa pulong sa Ginoo, Thursday lang Sunday lang. Isa Sunday lang gid. Aga lang. Amen. Ang pagpangalagad sa Ginoo, mga members mo natin, 100%. Mga members mo bala. Pero kung nag-attend ka, dapat naman yung mag-an. 100%. Kung aga kang nag-attend, di mo pagpangalaga 50% na hindi full charge. Kung ara ka malang kung hapon. Amen. Ano man ang isang adlaw, pinatag mo sa Diyos, nung hindi magaling isang adlaw, ang anong adlaw, na kapamunyag ka, anong tanang pang lugas sa pinggan, grabe dito. O ang pinggan na kabuhi na, nag-grow na sa pero may mong ginabalik-balikan. Amen. Kaya ito na ako magtanay ko sa pinggan. Pero Bible na taga-Domingo lang. Tapos ginihap mo pa. Amen. Amen. Hindi ka na gusto taga-ansa. Tunga mo taga-e palang bata. Palang mabakang ice cream. Tungaon mo. Hindi ka sa'yo mabaton niya. Ay gusto niya buo. Ano na mag-atagapon sa Ginoo. Amen. At pamati.
wala may nag-imol na membro sa simbahan na Kristokano na nagasimba aga kagapon ng Domingo. Amen. That's right. Amen. Amen. They follow up prospects. May mamangkot sino ang prospects. May suspect na lang rin sa kon. Nga ba nga prospect na mo ni nagagong? Amo ni may desire. Amo ni mga attentive. Amo ni nga tawag ng prospect. Ginapalo up niya po sulpol. Amen. Hindi Timote kag ni ano pa yan? Silas. Is ano nga po yung siya po sulpol nga siya lang pero may nagapalo up. Hindi Timote kag Silas na Facebook. Amen. Ay masubok na. Oo, amo na sa. Dali ta. The only way to see results is to stay consistent. Iwaton ko. The only way to see results is to stay consistent. Ang isa sa pinakabudlay, ang maging consistent. Kasi pastor, hindi man mag-consistent kasi ano, ali daw kabudlay. Pero amo lang yung pamagi. Ipadayon lang. Amen. Amen. Nagtalk na daw hindi sila. Basta kasabak pa sila. Nag-open pa sila. Padayon lang. Amen. Amen. Ikatwa, they preach Christ's message. Number 3. Or verse 3, I should say. Tanga. Number 3. Ito na look. So, number 1 ako sa number 3. Verse 3. Opening. Ano yung word na opening? The same is explaining. And alleging that Christ must needs have suffered kasi Kristo ka ng langit mano, magantos. But sila nga mo rin yung crucifixion. Tagma, manhaw, liwat from the dead. And that Jesus whom I preach unto you is Christ. So nakita natin, agama sa Bible dire, and some of them, kita niyo word? Importante, hindi mo kita natin, and some of them believe. Maski hindi man magtuon tanan, ang importante may magtuon. Some of them believe. Tandaan natin, expounding the gospel. Amo ni Christ message, the gospel. Expounding. Wala ba na expounding? Hina-explain mo rin tayo. Isa kita po orang Roman road. Repent. Na receive. Realize why na din may namalaan nga no? Amo na lang na balik-balik. Hindi man na malain kay pulong na sa Diyos. Pero kailangan i-expound tagit sa ila na maintindihan nila. Amen? Expounding the gospel produce, number 1, get salvation. Right. Abin nyo, ang Bible sa matugay naman ni. Why pa ko na-say, kita ko na ng Bible. Pero wala may nag-explain sa akin, kung paano maluwas. Kita ko lang. Isa yung nagkita ko pa sa altar. Ang mga tanga, di na nagkataga ng mga tiki. Why di mo sa ang Bible? Wala nga man wala may nag-explain. Amen. Amo na nga, kasi ano mo kabit-bit sa Bible, kaya wala man nag-explain. Hindi ka kambal nga. Luwas na kuguro pa lang. Mako ang imo, pero may mambalpasi. Dahil na. Kinanglan sa explanation. Amo na ginamba sa verse number 3, gina-explain it nila. Opening and alleging. Kita niyo word? Amen. Amen. Kung makita ninyo, opening and alleging. Tuwagit ka word ang emphasize nga opening and alleging. Ang po sila gina-explain din mayo. Kag ginanogit, ginadig nila deeper ang ginatawag word of God. Kag gina-explain pa rin kung ano ang ilang gina-istoryahan rin that Christ must needs have suffered and risen again from the dead, and that this Jesus whom I preach unto you is Christ. Ang namin din, some of them believe. Expounding the gospel produce salvation. 1 Corinthians 1:21. Look at this. 1 Corinthians 1:21. Sa 1:21 naman sa Bible dire. For after in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Kaya niya, after by the wisdom of God, ang kaliputan may ihibalo. May kaalam ang kaliputan. Kabalo ka na mag-ubra sa gadget, kabalo mag-experiment, but they knew not God. Kita niya? So, ano po sila yun? Hindi po sila yun nga alam ka educated ka, kilala mo matutuod ka Diyos. Kaya nag-explain sa matutuod ka Diyos ang tulong sa Ginoo, ang Bible. It please God by the foolishness of, preaching. Importante ang preaching, ang pagwali sa tulong sa Diyos to save. Sinong maluwas? Them that
believe. Hindi na lang maluwas. Ang maluwas lang ang nagtuho. That's why expounding the gospel, this is the message of Christ, produces salvation. Amen? Kung wala kami nag-preach, kung wala kami nag-explain sa word of God, hindi ito maluwas. Dahil kita sa kaluwasan. Na yung message sa ato nga commitment sa ating misyon. Amen? Kung wala sa mga word of God, hindi mo tayo mag-commit, di ba? Tama? Galing mo yung word of God mo na nakasigurado sa aton. Nakasigurado sa aton yung kita magbulig sa bulaton ng Diyos, mag-share sa gospel yan, hindi tayo magbabayaan sa Ginoo naton. Just like the widow women, di ba? Wala sige pabayaan sa Ginoo. Ang in-explain to from Genesis to Revelation na Ginoo, hindi nagtutulog, hindi sa mga sinners, mission-minded, hindi ang Ginoo. Kung kita anak sa Ginoo, dapat muna man ang aton sa mind naton, sa heart naton, ang gusto man sa Diyos, nakita naman. That's why expounding the gospel produces salvation. Kung tanawan na po ng verse number 4 sa iwan, and some of them believed and concerted with Paul and Silas. Ano concerted the word? Nag-assist, nag-escort. Ano po silingon sila? Expounding the gospel produces servants. Amunin mga bulig sa aton. Amen? Amen. Kung may ginatugnuan ka ng mga kabataan, bao amo na ma-assist sino pinakadlaw. Hindi maguntat. Amen? Hindi maguntat sa pag-share sa word of God. And maybe some of you someday gamiton ng San Diyos. Amen? Nga mga bisita namon, kaangay mo sa mga nagtuko dito sa lugar sa Thessalonica. And some of them believe and concerted with Paul and Silas. Wala na sang iban na mga produce kita sa mga soul winners, sa mga workers, sa mga magulig sa ministry, sa mga commit sa mission, kundi ang pag-preach sa word of God. This is the source. Amen? This is the source. Gusto natin magtamo, we need to preach Christ's message. Ako na di ba accelerate ang missions? Kung pirme lang, gamay lang nag-aupod sa winning, madugay gawa. Amen? May mga schedule. Sila ano mga schedule nun? Saturday morning. Ang mga pinabisay, di ba? Saturday afternoon. Sa may consideration pa na, kung kapangilat, kagaulan, kung do. So, hindi pa na kadali-dali. Pero may mga schedule kita. May harap kita Friday. May harap na kita diyo ng sa nagligad, may harap kita after class. Nag-share kita word of God. Dira sa sa surroundings, sa plaza, sa palibot, tamo sa minaobra, kinanglan subong sa mga pamatankod, mga workers, mga kaintinday, mga luwas, na mag-preach sa word of God, na mag-upod. Kinanglan nun. Amen. Gusto mo ma-accelerate ang itawag mission mo? Kung Kristuanon, kabala mo kung anong mission mo, gamiton ka ng Diyos para maluwas ang iban. Hindi lang ang pastor, hindi lang ang mission church, na gamiton sa Diyos ya ang luwas kid. O napatol mo si Kristo ngayon, personal na manluluwas, imo mission ang nyo. Gamiton ka sa Diyos na maluwas ang iban. Para makimaya sa inyo na kabuhi. Isa na sa mga mission mo. Amen? That's why, kinanglanon gid sa mga servants. Kaginwalihan ka sa gospel. That's why ang Ginoo naga-expected na mag-serve ka sa iya. Kung tanawan ng Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, nagambasa ang salvation sa verse number 10, for we are His workmanship. Gamiton niya kita, nga iya nga servant. Amo na ang nagpupod kay Apostle Paul kay Silas. So nag-preach sila, may mga naruwas nga gigamit sa Ginoo mag-share sa word of God, hindi lang mag-share sa word of God, mag-assist sa man of God, mag-assist sa worker of God. Hindi ka makabalo kung hindi ka mag-upod. Ako sa una, sa nasugod, kung nag-upod na lang ko, hindi mo makabalo mag-share sa word of God, mag-winning, mag-witness. Galing ang imo starting point na upod ka. Amen? And we praise the Lord na may mga pag-upod. We need more people yun na lang upod sa pagginatawag preach sa Christ message. They expound the gospel. Expounding the gospel produces servants. Pero ang mga ginalikawan sa iban, ang hindi kunipag, hindi matago. Expounding the gospel produces struggles. Once na ikaw nag-share sa word of God, may struggles. Look at verse number 5. Ala na, nag-share na sila sa word of God, tama? Amen? May mga nagtuo. Ang sa verse number 5, but the Jews which believe not.
May nagtuo, may arang wala nagtuo. Move with and be. In other word, took unto them certain new fellows of the bastard sword, and gathered a company, nagtipon sila sa grupo, and set all city on an uproar, and assaulted the house of Jason. Sino si Jason? Believers of God. And sought to bring them out of the people. So ipangita nila mga frontliners, the Apostle Paul, ang mga workers, ang mga servants of God, ipangita. Ay nga aman ako, hindi sila gusto may mag-share sa Word of God. Ay first of all, wala sila nagtuo, ang mga struggle sa tinatawag ministry, sa pag-share sa Word of God. May mga wala nagtuo. Maybe sa aton ng Christian life, may mga nagtuo sa aton kung maka-share sa Word of God. Nakapasa may Bible sa verse number 6, and when they have found them not, they drove Jason, a certain brethren, unto the rulers of the city. Ikuha nila si Jason. Si Jason nila ikuha, hindi si Joel, ha? Si Jason. Crying, this that have turned the world upside down. Anong turn the world upside down? Nag-trouble sa ginatawag lugar. Ninatugflag nilang lugar. Arkham Peter also, whom Jason had received, and this all contrary to the decrees of Caesar. Anong contrary sa decrees of Caesar? Na may kilalakon pang hari. E gusto sa sininga syudad ng Thessalonica, isa lang ang hari at kilalakon, si Caesar lang. Pero ginatuglo sa apostles, si Jesus. Wala niya? And they troubled the people and the rulers of the city when they heard these things. And when they had taken security of Jason and of the other, they let them go. Inaano nila, pasigurado nila. Kasi Jason, hindi na ka mo magwali, ay paano ka mo, kuwian ka mo. Pinapasigurado nila nga, ang faith sa Word of God, mapunggan, amo ng struggles sa ginatawag ministry. So, ano naman ninyo? Mayara sa ginatawag, struggle sa verse number 10. And the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea. So that's why si Apostle Paul kay may struggles, nagsaino sila sa area. Nagsaino sila sa lugar. From Thessalonica to Berea. Pero naguntat sila, wala. Wala sila naguntat. Amen. Kung kami dito ng Japon, isa naman ba ka magpalagado ka tiga-ulo sa mga workers sa mga ginoo kay. I-persecute ka na sa sinagog naman Japon, mabalik. Amen. Din-reject ka na sa plaza, hindi ka na ng kotse mo, sa plaza ka mo yung mabalik. Isa doon na pag-aan ka man, pero kinanglan mo magbalik, kay normal, hindi may struggle sa ministry. Kung ka na magbalik-balik, magambal na magsimba, sila why mo sila Japon kasimba. Pero kabalik kami Japon, kami struggle sa mission. Sa inyong mission sa pag-share sa Word of God. Romans 1:16. Ano ang basa Romans 1:16? Okay ba, ma'am? Amen. Romans 1:16. Ano ba nyo? For I am not ashamed. Kaya wala ako nakuyang of the gospel of Christ. This is Christ's message, mga brethren. For it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. Diin ang power of God sa salvation. Sa tanan nga nag-suo. That's why wala sa power of God sa atong kabuhi. Kaya first of all, basi ang iban sa aton wala nagatuo. So everyone that believeth. Anong power of God? Di daw nga tawagaw. Ang akon mo ka impyerno, ka mag-believe kasi kasi hindi ka mag-impyerno. Hindi ka nag-akong sa Diyos. Amen. Amo nag-akong sa Diyos, hindi ka deserving mo. Tumuta mo, sala mo, nagtuo kay Kristo, hinpanas tanan, past, future, at present, hinpanas tanan sa Ginoo. Kita niyo na? Amo ng power of God. Sino nagapapon sa power of God? Ang tanan nga nagtuo to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. So wala pili ang Diyos. 1 Corinthians 1:18. 1 Corinthians 1:18. For the preaching of the cross. Kaya niya? 1 Corinthians 1:18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. Sa mga unsaved, kabuangan ni.
Ang pag-share sa Word of God, magato ka sa basa, mag-share sa Word of God, kung Bible study, kabuangan ni sila, nga nag-auyang ka mo sa chimpo, to them that perish. Ano ang to them that perish? Ang mga taong pa yung Right. That's why kung palangit ka malang, ang imo ginobra, hindi na kabuangan. Kaya nasa Bible na rin, to them that perish are, ano na is, or perish foolishness. But unto us, ito yung word, ano nyung namin, but unto us, unto me, unto you, and to all na nagtuo kay Jesus Christ, which are saved, it is the power of God. It Amen. is the power of God. Amunin ka home. Ang ang pag-preach sa message ni Jesus Christ. That's right. Mamakita mo to, wala paglakong. Ang tao, may mambarka ng Roma to kapudlaygit, pero ini ang gahong. 1 Thessalonians 2:1-2. 1 Thessalonians 2:1-2. Naman sa Bible dire. For yourselves, brethren, ang mga taga-Thessalonica, ginambala niya, know that our entrance into you, was not in vain. Kita nyo, ang pag-preach ng Word of God, hindi walay pulos. But Right. even after the way that we had suffered before and shamefully entreated, as he know at Philippi, we were bold in our God to speak unto you the gospel of God with much contention. So may ginatawag struggles. Pero kinanglan we need to preach the Word of God to accelerate our mission para makadasig. Amen? Amo na hinay kay gamay lang mo. Tanawa pa lang battery pala. Kung gamay-gamay lang yung ginasaksa. Kung may gamay-gamay man ang kasulog niya, no? Na battery, basta sunod lang yung sulog niya, no? Mga kwente. Kasi natako sa sipon. Ay gamay-gamay, no? Kaya mo man ang pag-preach sa Word of God. Kung gamay-gamay lang, hindi kinaya mag-accelerate. Amen? Amen. Sino ka patughong? Di nga, iyan na patughong sa gasolina. Do, ang iyan na pala ka-swakpong ako. So, kung naman patughungan, yung mga trip mo ko isa, tughungan ko ang tughungan. Kaya pag ginatughong, mag-dialitro, ay para dasig ang pag-accelerate, amo na ang pag-preach sa Word of God. Amen. Mas damo ang mga ginaubra sa pulong sa Ginoo, mas damo ang ginaubra sa ministry, mas dasig. Ikaduwa, ikatatlo, last. Bako last, why mo gay, no? Amen. Nagutom lang ko. So, Acts chapter 17, di ba? Sa verse number 5, tanawan niyo ba lang? Paano ma-accelerate ang mamangkot ang misyon ko, ang pag-preach ko, pag-share ko sa Word of God? Paano ma-accelerate? Paano mapadasig? Kita niyo verse number 5, Acts chapter 17. Amen, naman. Siyempre may mga tiyo nga hindi, na wala ang tuong. Kapalo ka mo ako niya. Para mapadasig ang atong mission, acceleration in our mission, naman niya. They pursue concrete. Mamali concrete, solid motivation. Ginawa ang motivation mo solid. Kaya pagpulot na sino, ganun natulaan ka lang ng iba, hindi ka na yung mag-share. Right. Why na ganun kwarta? Ganun din ako mag-share. Why na ganun nga? Ang kwarta mo kung dito. Ginawa niyo di Pinoy. Amen. Kapalo ka, hindi pa kwarta-kwarta pag-share sa Word of God. Right. Masing wala ka plite, kung sarangan mo walang magato sa silang area, himuon mo kay sa heart na naton. Amen. Kaya si Apostle Paul, they pursued, mabani pursued gali, ginsunod nila ay natuwag concrete motivation. They were motivated in spite of hatred. Tamo sa hindi mapate sila, tamo sa hindi magtuo sila. Maybe mga classmate mo, doon ikaw sa imo, pero dapat you need to be motivated, na share yapon. Amen. Amen? Ay, iba hindi mag-college, di ma-share naman sa Word of God. Kita mo naman na mag-hate naman, mag-hindi naman, pero share yapon. Amen. They were motivated in spite of hatred. They were motivated not only, di ba, sa ito kagina ang 5 to 10, ang unod sa 6 to 12, they were motivated in spite of hardship. Right. Magaba ka na yung hardship, ganit may mga kapuglayan, gina yan. Normal gina. Maybe maabot si mga why kwarta sa buong, tapos nagdaway ka man nagabong kwarta. Right. Maabot gina normal na sa pagkabuhi. Okay? Na wala ko kwarta man.
Siguro ang ministry ko ay, sa wala ka ng ministry, kung tao ay ka na kadali porta. Right. That's Sa mga right. kapakasubok ng ministry. Isa daw kalagdawan niya. Di ba? Tama? Tama. 2 Timothy 2:9. Tanawan niyo ba na? May verse pa para doon, hindi na niya pakadlaw lang ko ng dawa ng logic na niya sa panulog sa iba. Pero kung natukuran na yung nagtapo. Ang dalawa na to, 2 Timothy, tanawan niyo ba kayo pusul-pul? Wala ko tayo pusulpuan lang. Towards the ministry. 2:9. 2 Timothy 2:9. Wherein I suffer trouble as an evil doer. Ano may trouble? Nagakambal sa niya hardship. Amen. Nagano sa I suffer trouble as an evil doer. Do paangay sa nagaubra sa malain. Amalya, even ang tumay bands. Kita nyo hardship, naging priso pa sa even ang tumay bands, nagambal sa niya nga chains. Amalyaw, but the word of God is not bound. That's right. Ang pulong sa Diyos, hindi mo na yung priso, hindi mo na yung ma-contain niya. Kinanglan, gina-speak out, kinanglan, gina-share na niya. We are not saved to be silent. Kung daan tayo na permit, we need to speak out, especially kung ginangambala to, ang pulong sa Diyos, even if there is hardship. Kasi nagkakusol po, may mga kabuglayan man, pero may nagatulod sa ila. Tinatawag, motivation na nila. Baka ni motivation, gina solid or concrete motivation. Amo ni mga kasuan, no? Kung kwarta lang ang rason para maka-ministry ta, hindi na ta naka-ministry. Right. Kung kwarta lang ang rason, siguro kung may bangko, kung nasa lakyan, maka-ministry, ito yung namin. Hindi na kayo may salakyan, mga bangko, hindi. Ang maka-ministry na, o una, best pa lang, wala pang salakyan, wala ka na ministry. Ilagaw-lagaw mo na. Amen. You see that? They were motivated in spite of hardship. Sa verse number 13 to 15, kung makita ninyo, last. Acts chapter 17. Verses 13 to 15. Anong ba sa Bible? Anong da? Parang tapos. But when the Jews of Thessalonica, di ba sa Thessalonica, ang inimang diyon, nag-persecute sila, acknowledge that the word of God was preached of Paul at Berea, they came Peter also and stirred up the people. Nabalong mo, nagsaylo na sila area, nag-apas pa niya ang mga persecutor, ang mga nag-iabot sila. Kita mo na katuglayan, ha? Ano rason kita? And immediately, naman, ang mga brethren, sa verse 14, sent away Paul to go as it were to the sea, but Silas and Timotheus abode there. And kung napilin si Silas ka, Timotheus, ang mga faithful worker na upod ni Pablo. And they that conducted Paul brought him unto Athens. So, in-guide siya po sa Paul sa inyong lugar ng Athens, and receiving a commandment unto Silas and Timothy for to come to him with all speed. Kita nyo, kinanduan niya si Paul kasi pas ka mo din, ano ang reaksyon sa dua with all speed. So kung yan ang balo pastor nga himuon tayo, aron na pastor at ibigay na, buwas pa na, bravo na, ay waay ko lang nalipat ko. Tama. Wala sana acceleration. Sila yung with all speed. Kita niyo Bible, accurate na Bible, no? Maskin sa ministry na itong pala, magamit na itong bidya ang mga ginobra sa unang tao. Sa unang mga workers of God, they departed. Kita niyo na? Acts 20:24. Acts 20:24. Ako magbasa. Habang sa 24 din, but none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Not only they were motivated in spite of hatred, of hardship, but of hindrances. Right. May mga nagapugong, nag-apas pa mo para punggan na sila, but they were motivated. Kita niya? Hindi ma-accelerate, kaya man, wala ka motivation. Pagkakita ka buglay, hindi na ta. Why na? Wala na pag-asa. Wala na yung kami, ano? Why? Di ka tagbo sa ating nakabuhi. Ari na lang, isang verse. Tapos na.
1 Corinthians 15:58, permita na ginabasa, pero kulang ko isa sa aplikasyon. 15:58, are you there? Amen. Ano ba sa Bible na sabihin? Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, abounding, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. Steadfast, unmovable. Diba? Amo ni tinatawag na solid. Amo ni concrete. Ikaw, yung kadasig mo mag-move. Na hindi ka steadfast, ay why sa motivation. Ano motivation? Naton, always abounding in the word of the Lord. Nag-accelerate, for as much as you know, your labor is not in vain in the Lord. Ang uling motivation, ang atong pagpangabudlay, hindi walay pulo sa Ginoo. Hindi walay pulo sa tao, but hindi walay pulo sa Ginoo. Okay, pamate. Yan ang matalay. Serving God. Amen. Amen. Bago pang invitation is niya. Serving God and our mission, we choose between two. Pamate. Amen. Sino na-serve sa Ginoo din? Serve ka? Iwaton ko. Serving God and our mission, we choose between two. Hesitate or accelerate. Diyan ka na sa buwan. Ikaw na kabalo. Hindi ka naman ang bala kung wala ko tayo sa buwaya. Ako yung kita ko yung hindi ka. Hesitate or accelerate. If you do not have Christ in your life, or you are not saved, you cannot choose to accelerate. Kung hindi ka ganyan luwas, kung wala ka relasyon sa Ginoo, hindi ka ganyan accelerate sa iyong Christian life, ay wala ka mang Christian life. Yan ang lalo ba tunod si Jesus? So don't hesitate to believe the gospel today and heaven will celebrate. Matunon mo sa mga Ginoo, sa iyong pag-uwi, kung ayaw mo ka nabaton si Kristo, kung ayaw mga personal na manluluwas, kung religion pa, hindi ka din maluwas, kung matunon mo si Kristo, heaven will celebrate. Ang pasang Bible, sa isa ka makasasada na maginulsol sa niya sala, nagakalipay ang alangipan. There is joy in the presence of God. Amen? May kalipay ang Ginoo. May kalipay ang mga anghel sa Ginoo. Ang sa mga manugulit. O din ka, sa bungaga. Ikaw kabalo. Kung ikaw nagpangalaga, ang pamangkot, nag-accelerate ka, ikaw ang kasabat. Nagpapangabuhay kita. Wala niya Diyos na ito nga may salamat sa inyo kay katulong Lord. Salamat din sa bungaga, Ginoo. Ikaw na tundok sa amon sa inyong kabalang tulong. Salamat sa kabuhay niya Apostol Pablo together with his companions, Ginoo, kay Silas at kay Timothy nga naghatag sa amon sa demonstration kung paano Ginoo patasig ang amon Ginoo kung pangalagan sa imo Ginoo. We have no time. Ang kalibutan, Ginoo, nagalaot na, we have no time. Wala kami kabalo, Ginoo. Among Ginoo sa Kristo magabalik sa pagkuha sa amon. We have no time. Ang kapuwi namon hindi na mga paktan, Ginoo. We have no time. Hindi kami kabalo sa una kami tangat. And we have no time, Ginoo. Ang resources naman nagkakatula. Pero ang among Panginoon, Lord, help us to accelerate sa amon, Ginoo, nga ginabuhat. And I do believe, Ginoo, nga ikaw ang magpakamaayo, ikaw ang magpanguna sa tanan, Ginoo, mga Kristohanon na willing magpagamit sa imo, humble and teachable, Ginoo, na magpagamit sa imo, na magpatasig pagit sa ministry, na ginsalig ko, Ginoo, sa amon, at sa amon, dito kitag sa mga brethren niya, pag kumayari kayo sa amon, Ginoo, nga hindi pa nakasigurado sa kaluwasan, is not sure 100% na siya luwas, abay, yan ba siya ko gulingon, Lord, ari akong kabuhi, I receive the Lord Jesus Christ sa akong personal na manluluwas by repenting of my sin and believing Him as my Lord and Savior. Kabay mo na iya pangamuyo sa mga aga, Ginoo. At kabay, ikaw magluwas sa iya, O Diyos. Salamat, kid, sa tanan. Dalayawon ka sa tanan-tanan, Ginoo, mga redre. Kabay, silagi ng mga panguna, Ginoo. Ang tanan na pangamuyo. In Jesus' name, amen. If the Lord talk to your heart today, o Ginoo, nag-astorya sa inyo, Lord, I want to accelerate sa ministry. May mga